Open our Bible on Psalms 145:17 till verse 20. Praise the Lord. The Lord is righteous in all his ways and holy in all his works. The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. He will fulfill the desire of them that fear him. He also will hear their cry and will save them. The Lord preserveth all them that love him, but all the wicked will he destroy. Yan. Praise the Lord. The Lord is righteous in all his ways. Kagabi sa ating evening service ay nakasaad po sa mensahe ng kanyang banal na salita, God divided the light and darkness. So, ibig sabihin niyan, hindi pwede na ang liwanag at ang dilim ay maghalo at the same time. At maya-maya, bigla akong naka-receive ng mensahe ng isang nakapagpakinig sa online or sa live. Grabe daw ang iyak niya. Grabe daw ang kanyang pagsisisi. Grabe daw ang kanyang conviction sa mensahe na yon. At dahil dyan, napagtanto niya na hindi pala pwede gagawa ka ng kadiliman kung ikaw ay nasa Diyos na. Praise the Lord! So, ito, ganun din ngayon. The Lord is righteous in all his ways. Huwag tayong mag-isip na pwede nating kumbinsihin ang Diyos sa kasamaan. Huwag na tayong mag-isip na makalusot tayo sa ating mga kasalanan. Dahil ang Diyos righteous sa lahat ng kanyang pamamaraan. Walang darkness sa kanya. So, mensahe po kagabi, there is no darkness in Him. Ngayon, sino ang makinabang sa righteousness ng Diyos? Sino ang blessed, maging blessed sa righteousness ng Diyos? Of course, may tatlo dito na na-mention sa verse 18 hanggang 20. Ang una dyan, malapit ang Panginoon sa lahat sa kanila na tumatawag sa Kanya, sa katotohanan. Para na rin sinasabi na worship God in spirit and in truth. So if ever you pray, you must call upon the Lord in truth. Ibig sabihin yan, with a pure heart. Of course, pag tumawag ka sa Panginoon in truth, huwag kang babasta-basta tumawag sa Kanya na may tago-tago kang kasalanan. Huwag kang patawag-tawag sa Kanya, meron kang mga presumptuous sins. Pag sinabing tumawag ka sa Diyos in truth, you must be transparent. So, you must be humble. You must sanctify yourself. You must ask forgiveness. You must ask clearance. Bakit? Alam mo kung sino yung tinatawag mo. The Lord will never hear you if you have iniquity in your heart. David said, if I regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. So kung makatotohanan kang tumatawag sa ating Panginoong Diyos, hindi ka pwede hahakbang sa pagdalangin sa Diyos without searching first your heart, without repentance. And after repentance, at hindi mo na ginagawa yung mga kasalanan mo, maintain it, then you can call upon the name of the Lord anytime, anywhere. Sigurado yan. Pag naging makatotohanan ka sa buhay mo, diringgin ka talaga ng Diyos. Yan ang una na maka-avail sa righteousness ng Diyos. Ang ikalawa, verse 19, He will fulfill the desire of them that fear Him. Yung mitakot sa Panginoong Diyos. This is a person which is conscious that God is looking at him or looking at her, and this is the reason why they are not doing any wrong doing in the eyes of God, because they feel what? Nafe-feel nila na discomfort to do iniquity. Nafe-feel nila that it is scared, being scared, no? Takot ka, nagagawa ng masama. Kasi alam mo ang Diyos, hahatulan ka. So, mitakot ka sa Panginoon, that is good.
Mitakot ka sa Panginoon, that is holy character. Mitakot ka sa Panginoon, that is godly character. So pag meron kang takot sa Panginoon, yung desire ng iyong puso, bibigayan ng ating Panginoong Diyos. You know what desire is? Desire that is, you're longing for something that will be given to you. You're longing something that will be happened unto you. Para yung inaasam-asam mo na matanggap mo. Inaasam-asam mo na yan ang mangyari sa buhay mo. So, of course, you will never desire it to your hurt. Hindi ka pwede mag-desire para sa ikapahamak mo, ikasakit mo, hindi. Pag sinabing desire, that is something pleasing to you. That is something gain or blessing. Positibo yan. Kaya, sino ang kanyang binibigyan niya? Yung mitakot sa kanya. Bakit? Kahit hindi nakikita nila yung Diyos, gumagawa sila sa kanyang kautusan. Kahit hindi niya makikita ang Diyos, pero kumikilos siya, parang kasama niya ang Diyos. Dahil meron siyang pananampalataya. So, kahit walang tinatawag na connection na tali mula sa Diyos sa iyo, parang kabayo ba? Walang tali. Ang sa Diyos sa iyo, pero yung kabayo, kailangan ng tali, kailangan ng string attached. So, isa yung kahanga-hanga sa mata ng Diyos pag lumakad ka sa ganong klaseng uri na pamumuhay without any string attached from your God, and yet you are doing His commandments. You are doing His pleasure. You are doing His will. O, diba? So, masaya ang Diyos. Pag pinasaya mo ang ating Panginoong Diyos, hindi ka magsisisi. Pag pinasaya mo ang ating Panginoong Diyos, sobra-sobra ang igaganti sa iyo. Kaya ang mitakot sa Panginoon, yan ang ikalawa, makabenefit. At ikatlo, the Lord preserveth all them that love Him. Yung umibig sa Kanya. Ipipreserve sila ng ating Panginoong Diyos. Particularly, lalot na sa spiritual. Of course, physically. Pag ikaw ay kailangan pang gamitin ng ating Panginoong Diyos, God can preserve you. Any sicknesses might hit to your physical body, God can preserve you. Any accident that might happen to you, God can preserve your life. Any threats might being served to you. You are being threatened. May gustong papatay sa iyo. Basta ikaw ay umibig sa ating Panginoong Diyos. God can preserve you habang kailangan ka pa ng Diyos. Praise the Lord. See? Pero may isa dito na negatibo ang Diyos sa kanila. At wala sa kanila makalusot kasi lalahatin ng Diyos. Ibig sabihin, lalahatin ng Diyos. Walang iiwan ang Diyos. Sino sila? Last part ng verse na ito. But all the wicked will He destroy. Tingnan mo. Lumabas sa mensahe nung Sunday, divine service. Minsan ang tao, akala nila itong kasalanan or sin, it is just a matter of normal, and God can tolerate it, or God can accept it. Nagkamali ka. Because that is part of wickedness. And all wickedness, He will destroy. So, ibig sabihin yan, gusto ng Diyos, depart from your sin. Malis ka dyan. Wala kang pakinabang dyan. Umalis ka dyan. Wala kang takas dyan. Umalis ka dyan. No one can save you from the coming judgment, from the coming wrath of God. Kaya nga that is the reason why Jesus Christ came into this world, to destroy the work of the devil. Kaya nga pumunta si Lord Jesus Christ dito, according to John the Baptist, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Kaya nga pumunta si Lord Jesus Christ dito.
to condemn sin sa buhay natin. Kaya, umayos ang bawat isa. Magpakatino ang bawat isa. You cannot convince God by your own way. Hindi mo makonbinsi ang Diyos. Kaya time will come, maraming magtataka because expectation versus reality. Some people expecting as they serve God, they will do iniquity at the same time, and they are expecting that they will be accepted in the judgment day of God. Pagdating sa actual, sa reality, I do not, you workers of iniquity, depart from me. Even though how you speak about what you have done in serving God, but at the same time, you are worker of iniquity. Hindi ka talaga patakasin ng Diyos. And beside that, that is part of His righteousness. Praise the Lord. God is righteous in all His ways. He will hear the cry of all those that call upon Him in truth. He will give the desire of them that fear Him. That is part of His righteousness. And He will preserve them that love Him. That is part of His righteousness. And He will destroy all the wicked. That is part of His righteousness. Kaya, tayong lahat mag-intindi. Kasi, alam nyo naman, ang Diyos lahat dinadaan niya sa kahatulan. Kaya walang takas ang sino man. Basahin natin. Psalms 97 verse 2. Praise the Lord. Clouds and darkness are round about Him. Righteousness and judgment are the habitation of His throne. Yes. He can handle all kinds of people. Clouds and darkness. Ibig sabihin clouds, this is the people who are righteous. Darkness, these are the people who are wicked. Napalibot yan sa Kanya. Hindi malito ang Diyos. God will never be confused. God will never be puzzled by so much wicked people, by few righteous people comparing to the wicked. Hindi siya makonfuse na magkakamali siya na, "Oy, Juan, righteous ka pala, sorry. Mali ang judgment ko. Yung judgment ko sa iyo, doon pala dapat kay Pedro na wicked." Hindi magpakailan pa man magkakamali ang Diyos. Kaya sa buhay natin, make it sure na worthy ang sino man sa atin dito pag siya na ay mag-judge sa atin. Do not wait until you die. Do not wait until you are being resurrected. Do not wait until you are being left behind. Now is the consideration. God will judge us. Kaya now is the so-called preparation. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Not tomorrow. Kaya yan ang isipin lagi natin. Huwag tayong magpa-deceive yung maya na, next time na, tsaka na. Naku. That is not appropriate move. Hindi yan tamang pamamaraan. Ngayon ang kaligtasan, hindi mamaya. Hindi bukas. Kasi pag mag-judge ang Diyos, wala kang lusot. Pag gumawa ka ng tama sa Kanya, mapalad ka. Pag gumawa ka ng hindi tama sa Kanya dahil abusive ka sa Kanyang grasya, wala kang takas. Kaya, basahin natin kung magkakamali ba ang Diyos sa paghatol. Genesis 18:25. Praise the Lord. That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee. Shall not the judge of the earth do right? Yan. Hindi yan magagawa ng Diyos. Na ang righteous, isama niya sa wicked at the same time. At yung righteous, maging yung trato niya, katulad din sa wicked. That will never happen. Shall not the judge of all the earth do right? Lalo na ang Diyos. Hindi mo naman pwedeng sabihin lahat ng judge sa buong mundong ito
Kaya nilang i-maintain yung kanilang integrity. May mga judges din yan na kayang suhulan. Ma-bribe. Pero ang Diyos, never. Kaya ganun ka-accurate ang Diyos. Basa pa, Deuteronomy 32 verse 4. Praise the Lord. He is the rock. His work is perfect. For all his ways are judgment. A God of truth and without iniquity. Just and right is he. Yan. He is the rock. His work is perfect. For all his ways are judgment. A God of truth and without iniquity. Just and right is he. Hindi siya pwede magkakamali. Kaya tayo, if we believe and serve God, huwag ka rin magkamali. Huwag kang mag-isi-isi. Gamitin mo yung takot sa Diyos. Gamitin mo yung pag-ibig sa Diyos. Gamitin mo yung pagiging makatotohanan mo sa Diyos. Kasi lahat yan, out of His righteousness, you will receive positive things. You will receive blessings. He will hear your prayer. He will give the desire of your heart. He will preserve you. Ganun po. Napakadakila po ng ating Panginoong Diyos. Alam nyo, mag-ingat tayo sa ating mga pananalita. Doon sa Madsayap Congregation, di ko lang sabihin ang pangalan. Merong tao doon na nag-backslide. Nag-backslide dahil posible, meron ng kaya sa buhay. Pero he was worker of the Lord before. He became missionary. Nag-backslide siya. Hindi niya na-handle ang ministry in truthfulness. Kasi yung kinita niya doon, yung nag-gather niya ng mga tithings, ininvest niya doon sa lupa niya. Nagtanim siya ng material para sa kanyang sarili. Iniwanan niya ang ministry niya after nakatanim na siya. Nung yumaman na siya at nagkaroon siya ng katungkulan sa baryo, parang, alam mo yung purok leader ka sa baryo, malaking ano na yan. Privilege. Kasi ikaw mag-approve sa lahat. Para ka na ring kapitan. Pero doon ka lang sa sityo mo ang iyong power. Alam mo lumabas sa bibig niya? Bakit lumabas pa kasi sa bibig niya? Kaya mag-ingat tayo. Huwag tayong maging mayabang. Alam mo sabi niya? Tawa siya sabi niya. Ang simbahan hindi na makatikim ng aking pera. Ibig sabihin, hindi na siya magta-tithes, hindi na siya magla-love offering, kasi malis na siya. Hindi makatikim ng pera, ng aking pera, ang simbahan, pati ang pastor. Mabuti pa yung isda, mabuti pa yung tinapay, makatikim ng aking pera. Siyempre, magbili ka ng tinapay, magbili ka ng isda, makakatikim ng pera yung nagbebenta. Pero ang simbahan, sabi niya, hindi daw makatikim ng kanyang pera. Ang Diyos, nakikinig yan. Mag-ingat ka sa sinasabi. One day, nagbiyahe sila kasama ang kanyang asawa. Di niya alam. Meron nag-abang. He was ambushed to his death instantly. Patay talaga siya. See? Huwag tayong proud against God. Praise the Lord. Bakit pa kasi lumabas sa bibig mo? Mayabang ka eh. Out of the abundant of the heart, mouth will speak. Kaya careful tayo. Sino yung dito na tao na nag-despise sa propeta ng Diyos? Tomorrow, in the gate of Samaria, food will be so cheap. Murang-mura ang pagkain. Paano mangyari yun? They were sedge. Inikutan sila ng mga kaaway. No one can go out to buy food. No one can go in to bring food. Pero dahil sa prayer ng hari at ng propeta, God made His promise na tulungan sila. Ginamit yung bibig ng propeta. Bukas, mura ang pagkain
sa gate ng Samaria. Itong tao which the arm of the king is leaning. Right hand yan, ha? Ayabang na siya, eh. Right hand lang siya ng hari, pero parang hari na rin ang piling niya. Mahirap talaga yung mayabang, eh. Hindi yan mangyayari. Kung di yan buksan yung langit ng Diyos, hindi yan mangyayari. Yung bang nagmak siya? Di niya alam, ang Diyos, He is the God of truth. God never be mocked. And God will never mock someone. Hindi siya magmamak ng tao. Sabi ng propeta, you can see, but you can never taste it. Makita mo ang blessing, pero hindi ka makatikim. Nangyari yan, oh. Because of so much people going to the gate of Samaria, he was trodden down to his death. Naapakan siya. Yung tinatawag na stampede. Patay siya. See? Kaya sa buhay natin, tinan mo, sino yung sikat dito sa buong mundo, yung napasaya nila yung mga tao sa kanilang kagalingan mag-awit. Grupo yan sila, eh. 4 yan sila usually. Yung The Beatles, pag mag-concert yan, yung mga tao parang dagat, napakarami. Pero nagmayabang yung isa doon, eh. Sabi nila, Billy Graham cannot gather this number of people, but we so much. So, ang conclusion niya, we are more popular than Jesus Christ. Mas sikat pa kami kay Jesus. Tingnan mo, patay siya. See? Kaya, mag-ingat. Marami pang mga sikat na personalities na spoken proudly against God. Itong lupa na ito, mayroong membro tayo, ha? Sabi niya, hindi natin mabili yan. Wala tayong kakayahan. Imposible yan. No. Tingnan mo. Hindi niya, narinig niya siguro na nabili, pero hindi siya nakarating dito. Hanggang namatay siya. Kaya mahirap talaga. Basahin natin yan. 1 Samuel 2, verse 2 and 3. Praise the Lord. There is none holy as the Lord, for there is none beside thee, neither is there any rock like our God. Talk no more so exceeding proudly, let not arrogancy come out of your mouth. For the Lord is a God of knowledge, and by Him actions are weighed. Yan. Tingnan mo. Tinitimbang niya ang lahat ng ating actions. And He is knowledgeable what you have spoken from the least to the greatest. Alam niya. Kaya be careful, little mouth, what you say. Be careful, little hands, what you do. The Father from above is looking down. Tumitingin siya. Kinoconsider niyan. Kaya nga sinabi diyan, talk no more so exceeding proudly. Let not arrogancy come out of your mouth. For the Lord is a God of knowledge, and by Him actions are weighed. Ganon, mag-ingat. Actually, God is only terrible to those who are wicked, to those who are proud, to those who are careless. But in terms doon sa mga tao na may pananampalataya, may takot, may pag-ibig, at makatotohanan sa Kanya, sobrang bait ng Diyos. Sobra. Praise the Lord. Kaya nga sabi diyan, don't play a fool. Ayaw pagbuang-buang diya sa tubangan sa Diyos. Huwag ka magloko-loko sa harapan ng Diyos. Manginig ka. Serve God with fear and trembling. Kasi papakain talaga ng Diyos sa iyo. Ano yung para sa iyo. Saka hindi magkakamali ang Diyos sa Kanyang kahatulan. Basa pa. Zephaniah 3, verse 5. Praise the Lord. The just Lord is in the midst thereof. He will not do iniquity. Every morning doth He bring His judgment to light. He faileth not, but the unjust knoweth no shame. Yan. Yung mga unjust, walang hiya. Anong walang hiya? Hindi marunong mahiya. O, di ba? So, pero ang Diyos, every morning, He bring His judgment to light.
Hinatulan niya lahat. And he failed not. Hindi siya nag-fail. Praise the Lord. So, hindi siya pwede magkakamali. Na yung righteous, doon, ang reward niya doon pumunta sa wicked. Tapos yung wicked, ang kaparusahan doon pumunta sa righteous. Hindi yan pwede mangyayari. Kaya pag tayo ay nandito kay Lord Jesus Christ sa Panginoong Diyos, sure yan. Di ka magsisisi. You will never regret. Basta matakot ka sa Kanya, umibig ka sa Kanya, maging makatotohanan ka sa Kanya. Hindi siya mag-fail 100%. What is due to you is surely will be given to you. At saka wala nang ibang Diyos na gumagawa nito dahil iisa lang din ang Diyos. Praise the Lord. Last verse, Isaiah 45:21. Praise the Lord. Tell ye and bring them near, yea, let them take counsel together. Who hath declared this from ancient time? Who hath told it from the time? Have not I the Lord, and there is no God else beside me, a just God and a Savior, there is none beside me. Praise the Lord. Wala nang iba. Wala na talaga. Iisa lang ang Diyos. At yan ay Savior, the only Savior of the world. Jesus Christ. Siya lang. Wala nang iba. Kaya, therefore, to God be the glory. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. In our morning devotional, He filled us with knowledge about God. Para hindi tayo maging katulad sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Why they are lack knowledge? Because they reject knowledge. How they reject knowledge? They refuse to come into the church. They refuse to hear the word of God. They refuse to read the Bible. So therefore, they are lack of knowledge. Because they reject knowledge. Kaya, to God be the glory. Kaya sabi ko, salamat Lord, na yung mensahe kagabi merong na-convict. At ngayon, talagang ano siya, grabe ang iyak niya talaga. Grabe ang realization ang nangyari sa kanya at that time. She was enlightened and was bullseye by the message of God. And because of that, she was brought out from the miry clay, from the pit of iniquities. Kaya to God be the glory. So tayong lahat, let us stand on the stable ground. He is the rock. Siya lang yung nag-iisang pundasyon na napakatibay. Pag yan ay ating tinayuan, pinanindigan, you will never fall. Di ka mapapahamak. The gates of hell will not prevail against it. Upon this rock, I will build my church. Praise the Lord. Kaya, thank you for our Lord Jesus Christ. No? Sa lahat ng mga grants, sa mga prayers natin, protection, everything. And He will do it again sa buhay natin. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.